Hello po, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Mula po sa ating Congressman Roman Romulo, gayahin ko po si Consel Kiko, urong-urong po. Pong pagbate sa lahat po ng bagong manunungkulan sa bawat eskwelahan na mag-oath taking po. Sabi nga po nila, lahat ng ginagawa natin na organization, wala po itong bayad. Pero minsan marami hong issues, marami hong apatin, kaya good luck po sa inyo. Sana wala po yung mga intriga-intriga. Sabi nga po natin, basta para sa ikagaganda ng ating eskwelahan at para sa kabataan ng lungsod ng Pasig. Ngayon hapon din po, babanggitin ko na lang din po ang dalawang batas na naipasa na po ng ating Congressman Roman Romulo. Isa po yung chalk allowance. Ito po yung makakaroon na po ng 10,000 pesos ang kada guro natin. At ang maganda po dito, tax-free po ito. Well, hindi na po kayo babawasan ng income tax para po dito. At yung pangalawa po, kasama na rin po dito yung ating Teachers Progression Act. Ibig sabihin po, hindi nyo na po kailangan, kung kayo po ay isang teacher, hindi nyo na po kailangan ma-promote bilang principal para tumaas ang inyong rango at inyong sweldo. Kung gusto magturo, dahil ito po ang inyong passion, pwede na po kayong magturo ng inyong buong career sa DepEd, pero tataas po ang inyong sweldo at inyong rango kahit hindi po kayo maging principal. Bukod, ilan lamang po ito sa mga batas na naipasa na po ng ating Congressman Roman Romulo. At mamaya abangan nyo rin po dahil sabi nga po nila, sa dinami-dami po ng lungsod sa Metro Manila at sa buong Pilipinas, ang lungsod ng Pasig ang pinaka-spoiled ang mga estudyante. Bakit po? Halos lahat na po ibinibigay at ang suporta po talaga ng ating Mayor Vico Soto, ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski, ng ating pong mga konsehal, Konsehal Kiko Lucia, Konsehal Simon Romulo Tantoco, Konsehal Volta, Konsehal Pau, Konsehal Paulo, at si Konsehal Eric, at kasama rin po ang ating kapitan, Kapitan Frankie. Lahat po sila nandyan para po sa ating kabataan. At special acknowledgement din po dahil ngayon hapon kasama po natin ang paborito ko po na father-in-law at mother-in-law dahil isa lang po sila, Senator Bert Romulo and Ma'am Lovely. Good afternoon po. At muli sa lahat po ng mag-oath taking ngayong hapon sa ating po mga estudyante, congratulations po at mabuhay ang kabataan ng lungsod ng Pasig. Salamat po. Thank you so much, Ma'am Sholani. Okay, another message should be given to us by Honorable Vice Mayor Robert Vincent Jude Jaworski Jr. Maraming pong salamat. Pansin ko itong microphone may amo eh. Kay Kap Frankie, hindi nawala eh. Sa amin lahat nawala. Magandang hapon po sa ating lahat. Pati ko muna siyempre ating kagalimahalang na Mayor Vico Soto. Yan na. Huwag galit sa atin nila. Sa atin pong mga kinatawan po ng lungsod ng Pasig na rin-represent ng kanyang may bahay, Ma'am Sholani Romulo. Of course, sa ating mga konsehal, Councilor Kiko, Councilor Simon, Councilor Volta, Councilor Pau, Councilor Eric, sa ama ng Barangay Pineda, Kap Frankie De Leon, siyempre, sa ating pong mga punong guro, na nandito ngayon, kay Dr. Julian, siyempre, nandito, Sir Justado, Sir Lazaro, Ma'am Regina, and of course, kay Ma'am Evelyn, magandang hapon po sa ating lahat. Swerte po tayo, kasama po natin ang magulang ng ating Congressman Roman Romulo, si Senator Bert Romulo, and Tita Lovely Romulo. Good afternoon po sa inyo. Sa ating mga guro na nandito, sa ating faculty club, sa ating mga parents that nagwagi sa inyong bagong tungkulin, sa ating mga student leaders, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Salamat po at kami naging bahagi ng inyong oath-taking ngayong hapon. Alam nyo, itong gagawin ninyo ay kahanga-hanga sapagkat kayo ay mga volunteer. Tama?
Dahil sa inyo, buhay ang volunteerism sa atin sa lungsod ng Pasig. No? Kung tutuusin, hindi nyo naman kailangan gawin ito dahil ito'y, sa totoo lang, dagdag sakit ng ulo. Tama ba? Pero ginagawa nyo ito dahil gusto nyo mapaganda ang inyong eskwelahan, ang inyong mga classroom, ang ating education dito sa lungsod ng Pasig. Kaya for that, thank you. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ha? Thank you, thank you, thank you. Palagi po namin sinasabi dito po sa atin sa lungsod ng Pasig. Yes, swerte po tayo, meron po tayong isang leader katulad ni Mayor Vico Soto, kasama po ang ating Congressman Roman Romulo, na talaga naman nagtulak at pagbago sa ating lungsod. Sila ay naging inspirasyon natin, di ba? Inspirasyon natin para ambag-ambag tayo mapaganda natin ang ating komunidad dito sa lungsod ng Pasig. Kaya ang hamon ko sa inyo, sa inyong mga posisyon, sana magamit nyo rin ito. Hindi pang sarili. Kasi nga, ang sukat na tunay na leader ay kung ano ang iyong magagawa sa inyong kapwa, hindi kung ano ang pagsisilbihan kayo ng kapwa nyo. Baliktad po, di ba? Ang tunay na leader, siya po ang nagbibigay ng tunay na mga paglilingkod sa ating mga kasamahan. Katulad ng ehemplo na ginawa ng ating mabutihing mayor at congressman. So, sana kayo rin maging inspirasyon sa inyong mga kasama, sa ating mga guro, sa ating mga faculty, lalo-lalo na sa ating mga student government leaders. No? And sabi ko nga, bakit ba kakaiba ang Pasig? Bakit ba nagkakaroon tayo ng... ako, pag napupunta po ako sa ibang lungsod, sa ibang lugar, at nalaman na ako ang Vice Mayor ng Pasig, ano sinasabi? Napakaswerte daw ng Pasig dahil dito sa Pasig, talagang ramdam ng taong bayan ang pagbabago. Hindi lang puro salita, hindi lang puro ngawa, pero talagang ginagawa ang tunay na pagbabago sa ating lungsod. Ngayon, ang pinakamagandang panahon para maging proud Pasigenyo po tayo. Tama ba? So we have to be proud, no, kung saan po ang ating lungsod. At kailangan ko rin banggitin, ano ba ang pundasyon ng administrasyon ni Mayor Vico? Isang malinis na pamahalaan. It's about good governance. It's about anti-corruption. It's about malinis na pamamahala. Bakit? Kasi po, sa buong Pilipinas, pangit man sabihin, alam naman natin lahat, no? Yung nagiging normal na practice ng korupsyon, accepted. Pero dito sa Pasig, iba. Tinanggal ni Mayor Vico ang korupsyon at although hindi perfecto, tulad ng isa sinasabi, pero dahil malinis ang ating pamahalaan, marami po tayong mga savings na nangyayari. At ngayon, mas marami po tayong nagbababa sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa programa ng edukasyon, which is the priority po ng ating administrasyon. Katulad ng nabanggit, connectivity allowance, 1,500 pesos per student, 150,000 po ang estudyante natin, lahat nakatanggap ng 1,500. Maghanap kayo sa ibang lungsod kung meron pong ganyan. Dito lang sa Pasig meron ganyan. Ang scholars po natin, dumami ng scholars natin. Mamaya babanggitin rin ni Mayor Vico kung ano yung mga programa natin sa scholarships natin. Pero ang point ko, bakit dumadami na ganyan? Dahil meron tayong isang malinis na pamamahala. Ito po yung nais kong ipaabot sa inyo. No? Kung nais natin gumanda ang ating komunidad, dapat talaga tayo mismo mag-ambag, no? Maging part ng solusyon. Bago po ako magtapos, gusto ko lang rin ulit paala sa atin, mga kababayan, dito sa Pineta, Kapitolyo, Rombo. Dahil iba na yung panahon natin dito sa lungsod ng Pasig, mas marami tayong biyaya na ibibigay sa ating mga kabataan. At isa dyan ang isang bagong scholarship program, yung tinatawag natin na Pasig City Pag-asa Scholarship Program. Kung saan po nakapag-aral ang ating pinakamahirap ng mga kapatid na dati wala silang pag-asa mag-aral dahil siyempre, let's face it, yung ating scholarship program sa pamataan sa lungsod ng Pasig ilimitado. As 1,400 lang ang natatanggap every year. At dyan po dinatan sa ranking. Ang ranking, di ba, pinakamatatalino. Dito sa Pag-asa Scholarship Program, binibigyan ng prioridad ang pinakamahirap nating mga kapatid na hindi kaya paaralin ng kanilang mga anak. So pag ikaw ay 30,000 below ang income ng monthly income ng inyong pamilya at kayo nakatira dito, residente kayo ng lungsod ng Pasig, qualified kayo sa program na ito. Ano ba itong pag-asa na ito? So mga bata, ngayon mangarap na kayo na makaya nyo magtapos ng kolehiyo dahil ang scholarship program, babayaran ang tuition ninyo
mula first year college hanggang makapagtapos kayo, 100% babayaran po ng ating lungsod. At mayroon pa kayong konting allowance mula sa ating city. So, right now, dalawa po ang ating eskwelahan na accredited. Ito po ay ang Pasig Catholic College at ang Arellano University dito sa Barangay Canyogan. By next year, meron po isa nag-a-apply at nagpapa-accredit. May bagong university dito sa ating lungsod. At ito po ay ang National University sa East Ortigas. Hopefully, nagpagka-qualify na rin po. So, tatlo na po yung pagpipilian ng ating mga kabataan. Itong programang ito, pang mahabaan. Bakit? Gusto po natin mapaputol yung siklo ng kahirapan. Dahil pag pinagbigyan natin sila ng sandata ng edukasyon, kahit saan sila mapadpad sa buong Pilipinas man o sa mundo, alam natin armado sila na kaya sila makakuha ng maayos na trabaho. Tama? So ngayon, mga kabataan, mga magulang, sama-sama tayo, magtrabaho tayo, mag-ambag tayo para sa kaganda ng ating lungsod at maniwala po tayo. Dahil sa leadership ni Mayor Vico, ni Congressman Roman Romulo, malayo pa ang mararating ng ating lungsod ng Pasig. Magandang hapon at mabuhay po tayo lahat. Thank you so much, sir. Ang duhang mensahe. Okay? So hindi na natin patatagalin pa ang isang leader na may puso para sa mga batang Pasigueño at bawat mamamayang Pasigueño, ang nag-iisang Mayor Vico Soto. Ulan po tayo. Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sa mga SCAG natin, okay pa ba kayo dyan? Nasa front row kayo, kaya pag nakakatulog kayo, kitang-kita po. Alam niyo, pag gantong panahon, lalo na pagkatapos ng tanghalian, tapos gantong mainit, ang sarap humiga na lang at mag-siesta. Di ba? Mamaya po, pagkatapos ng oath-taking natin, may konting merienda na inihanda ang na-excite po ating merienda. Pagka merienda po ninyo, buwi na po kayo at idiretso nyo na po sa siesta. Pero maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating oath-taking. Hindi na po ako mahiya sa inyo. Aminin ko po bakit ganito po yung ginagawa natin. Nagka-clustering po tayo sa ating paaralan dahil sa totoo, sa 44 schools po tayo sa lungsod ng Pasig, hindi pa po kasama ang more than 100 na private schools. At lahat po yan may PTA, lahat po yan may student council, SCLG, SSLG, lahat po yan may faculty club. Kaya pag pinag-total sa division pa lang, sa public school pa lang natin, nasa 400, minsan hanggang 500 yung nag-request ng oath-taking sa akin. Kaya sabi ko, kung iisa-isahin ko po, alam ko wala na pong mangyari. Nasa opisina na lang ako mag-oath-taking, di na ako makakalabas at makakapag-ikot. Alam niyo naman po, napaka-importante din po yun para sa isang mayor na hindi lang po nasa opisina, kundi nag-iikot, diba, mga programa, proyekto po natin. Kaya ang ginagawa po natin ngayon ay nagmamass oath-taking po tayo, sabay-sabay na po ang ilang paaralan para hindi na kayo mag-antay ng matagal para sa schedule at pangalawa po, para kami na po yung lumapit sa inyo ng konti. Hindi na po kayo masyadong maistorbo o maabala. Siguro sa mga kasama natin, yung mga taga-bagong ilog lang, yung medyo lumayo. Nasaan po yung mga taga-bagong ilog? Yan, nandito po. Sabi nga, nandito po. Yan, dyan po. Ang mga taga-Ilog Elementary School. Nasaan po ba ang mga taga-Capitolio High School? Ang kitang-kita na. Pag ang uniform po natin, kulay brown, alam na natin. Mga taga-Capitolio High School po yan. Ano pa bang schools ang kasama po natin? Siyempre, ang Oranbo Elementary School. Nandyan po sila sa likod. Hello, gusto po kayo? Magandang hapon po sa inyo. At last but not the least, ang hindi po natin pwede kalimutan dahil nandito po tayo ngayon at host po natin sila. Katakot lang gumalaw sa microphone na ito, biglang nawawala. Pag nakatingin yata dito, parang nawawalan po ng
ng signal po. Pero sa ating mga kasama mula sa Pineda Elementary School. Kitang-kita ko po, kumpleto. Nandiyan mga SGLG natin. Nandiyan po yung faculty club po ba kayo? Faculty club, mga teachers po natin. At nandito po mga tropa ni Ma'am Shalani. Mga SPTA natin. Po, siyempre, papasalamat tayo sa mga principals natin na napaka-busy pero nandito po sila para suportahan po kayo. Special mention siyempre kay Principal Garcia dahil sila po ang host natin ngayong hapon na ito. Ganun din, nagpapasalamat tayo sa host barangay naman po natin na nagkataon ay alumni ng Pineda Elementary School. Kap, maraming salamat sa ating mga barangay officials. At sa lahat-lahat pa po ng mga natin, di ko na isa-isa yung mga kasama natin mula sa lokal na pamahalaan. City Council natin sa pungunan ni Vice Mayor Dodot. At siyempre si Kong Roman, narinig nyo na naman po ang mensahe ng representante ng ating representante na si Ma'am Shalani. At hindi po nagkulang ng representative si Congressman Roman ngayon. Bagamat busy po siya sa Kongreso dahil mayroon po silang committee hearing po, ay nagpadala po siya ng not one, not two, but 3 representatives. Pati po si Senator Bert at si Mami Lovely ay nandito po para i-represent si Congressman Roman. Muli po, maraming salamat sa inyo. At di naman po mahabang-mahabang ating mensahe dahil ang pinaka-importante po dito ay ang oath-taking na request po ninyo. Pero may ilan lang po sana akong gustong banggitin. Meron lang po akong babanggitin na 20 agay. Hindi, ayusin ako. Sa totoo, pag ganito po kasing mga pagkakataon, ay kung iniisip, ano ba yung magandang i-share? Ano ba yung magandang malaman ng ating mga kababayan, ng mga taga-school? Ano bang magandang ikwento? At sa totoo, ang dami ko pong naiisip parati. Ang dami-dami pong nangyayari sa ating lungsod. Ang dami-daming magandang nangyayari sa ating lokal na pamahalaan. Kaso ang lagi kong problema o dilema ay kung ikakwento ko lahat, ay abutin po siguro ako ng 2 o 3 oras nagsasalita. Ay siguro maganda hanggang mga 10 minuto lang po. Ang dami po talaga magandang nangyayari sa ating lungsod. Alam niyo naman po, kung nagsimula tayo, ay ang ginawa po natin, hindi lang basta yung day-to-day na trabaho, yung ginagawa sa pang-araw-araw ng pamahalaan, hindi po business as usual ang ginawa natin. Kundi, magpakilala po tayo ng mga tunay at maluwang pagbabago. At ngayon po, unti-unti, nakikita po natin nagbubunga. Yung mga pinaghirapan po natin na yan. Nakita natin, yung unang-una po, na nakita natin na pagbabago, yung mga presyo ng kontrata, yung mga ibang ginagastos ng pamahalaan noon, nakita natin yung presyo ng mga kontrata natin bumaba. Yung iba, 20%, 30%, hanggang 50%. Parehong kalidad, o mas maganda pa, pero umayos po yung presyohan natin. Walang kickback, tinanggal po natin, binasag natin yung mga sindikato. Alam nyo na po yan. Pero yun po yung una. Yung pangalawa po nangyari, ay ginawa natin na nagtrabaho tayo para maging mas efficient ang ating pamahalaan. Ibig sabihin, tumaas naman ngayon yung income natin. Katunayan, sa sobrang ganda po ng nangyayari sa ating lokal na pamahalaan, kung sa ibang lugar, di ba, para tumaas yung budget, ang ginagawa sa ibang lugar, magtataas ng buwis. Ay po siguro yung iba sa inyo, may lupa o may negosyo. Alam niyo po, na sa lungsod ng Pasig, mula 2019, wala tayong tinaasan. Hindi tayo nagtaas ng amilyar. Kahit sinasabi sa atin ng ibang ahensya, taasan nyo na yan, taasan. Hindi, ayoko po. Hindi naman kailangan eh. Tumataas yung income natin, hindi tayo nagtaas ng business tax. Sa totoo lang po, sa ibang sektor, nagbaba pa po tayo. Hindi tayo nagtaas, nagbaba pa po tayo. Halimbawa po, sa ating ibang vendors, binabaan po natin yung percentage income nila. Sa ating mga tricycle drivers, nakita po natin, hinihingan natin sila ng discount para sa mga mag-aaral or para sa mga senior citizen. Pero sa totoo, pag ganun po, minsan nalulugi po sila kasi wala naman pong binibigay ang gobyerno sa kanila. Pag yung mga iba, kunyari sa sinihan, pag sinabi natin libre yung para sa senior, na-reimburse po sila, na ibabawas po yun sa amusement tax nila. Pero ang tricycle driver, sa totoo, magkano lang kinikita niyan sa isang araw? Baboundary pa po yan. Yung natitira sa kanya, talagang maliit na lang po.
ano po matutulong natin sa kanila? Ang ginawa po natin, tulong ni Councilor Volta at buong City Council natin, tinanggal natin yung franchise fee nila, yung plaka po, wala na rin pong bayad. Dati, 500 pesos din po yun. O pang isa o dalawang araw nakita na po yun. Di ba? Sayang po. Hindi naman pala kailangan i-charge. Dati i-charge, ngayon ginawa. Ang punto ko lang po, ayun, yung sa mga sari-sari store po natin. Dati, may big tax sila. May mga napupuntahan ako ng sari-sari store, assessment sa kanila noon. Kada taon, pag January, charge sila 20,000, 30,000, minsan mas malaki pa. Ngayon po, syempre may ceiling naman po tayo. Kasi kung kumikita naman po ng 20 million ng isang sari-sari store, siguro tama lang naman magbayad siya ng buwis. Pero pag maliit lang po, hindi naman kumikita ng napakalaki, ngayon po, wala na pong business tax sa mga sari-sari store natin. Kaya naman pala natin yun. Pinabaan natin yung mga isa-ibang sektor, pero tumaas pa yung income natin. So muli po, bumaba yung ibang mga kontrata natin, yung presyo, lumiit yung ginagastos natin, tumaas yung income. Ngayon naman po, nasa stage na tayo na lumalawak po yung mga serbisyo, benepisyo natin mula sa ating pamahalaan. Bukod pa po yan sa mga makikita natin na sabihin infrastructure project, siyempre kailangan din po yan, napaka-importante din po yan. Pero sa totoo, yung mga infrastructure project natin, yung malalaki siyempre yung mga drainage, yung pinagawa dito na drainage, yung ano po, ibang usapan po yun. Kumbaga, regular programming po yun eh. Pero yung malalaki po na makikita nyo sa susunod na 1, 2, 3 taon, yan po sa totoo. Parang libre lang po natin siyang nagagawa. Alam niyo kung paano ko po nasasabi yan? Kasi kung dati may 20%, may 30% na kickback, kung nasa 5 billion ng procurement every year, 1 billion, 2 billion po yan, napakalaki. Magugulat po tayo, lalo na siguro yung mga kabataan, magugulat po pag narinig nila. Hindi lang sa Pasig nangyayari yan, pero dito po inaayos na po natin. Dito po pinapakita natin na posible na hindi ganun ang pamahalaan. Posible na maayos ang pamahalaan. Kaya yung malalaki po na yan na makikita natin, kahit yung mga new city hall po na ipapagawa, sa totoo, sa savings po na nagagawa natin kada taon, para tayong walang natamaan na program, walang binawasan na budget sa kahit anong opisina. In a way, para po tayong nakapagpagawa o makakapagpagawa ng city hall na libre. Na kung dati, tapon na po yung pera, ngayon po, makikita natin. Buo po natin makikita, walang bawas, walang kulang. Po noong 2019 po, nasa 10.4 billion po yata yung budget ng lungsod ng Pasig. Doon po, dahil po sa mga sinasabi natin, bumaba yung mga kontrata, tumaas yung income, naging mas efficient, pati yung mga usaping digitization, nag-digitize tayo mga records para mas konti yung tapon, mas efficient muli yung ating pamahalaan. Mula 10 billion noong 2019, 2025 po budget na pinasan ni na Vice Dodot, nasa 22 billion pesos na po. Kaya naman kayangan ng ating lungsod. Kaya ito na po talaga yung tamang panahon sa Pasig. Naputol na po natin yung siklo na alam natin nangyayari sa maraming lugar sa ating bansa, kundi sabihin natin nationwide. Minsan pinapanood ko po mga ibang reformista din, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung naririnig niyo po yung mga talumpati niya, kung saan kinukwento niya talaga kung ano ba yung nangyayari sa Pilipinas at sa mga budget natin sa Pilipinas. Pero sa Pasig po, pinakita po natin na posible na putulin ang siklo na yun. Yung siklo na, pag malapit na ang eleksyon, gagastos ng sobrang laki, pag naupo, babawiin, lahat ng... Alam na po natin yan, lumang tugtog na po yan. Pinakita po natin. At ngayon po, nandun naman po tayo sa stage. Ito na po tayo. Sabi nga, ito na ang exciting part. Nakikita po natin, benepisyo sa mag-aaral, tulong sa mga paaralan. Wala pong liliit dyan. Palaki ng palaki, paganda ng paganda. Ngayon po, nasubukan na natin yung connectivity allowance, bukod pa sa mga dating ginagawa ng ating pamahalaan. Natanggap nyo na yun. Nakuha nyo na. Tinignan ko lang. Kasi may parang 2 school pa na hindi nakakuha, may problema sa ano nila. Yan yung importante yung sa inyo. Okay. Yun po yung halimbawa. Yung malusog na batang Pasigueño natin, medyo nag-ano lang tayo, batawag doon. Back to the drawing board. May mga gusto tayong base sa previous experience natin. Siyempre hindi naman po tuloy.
nag-i-improve na. At yung isa sa nakita natin na idadagdag natin ngayong school year, susubukan natin sa elementary school students muna, yung malusog na batang Pasigueño, magkakaroon na rin ang physical exam. Ibig sabihin, yung mga x-ray para sa mga bata, iwas TB po tayo, pati yung vision, eye test po natin. Dahil nakikita po natin, nakikita ko, ang dami ng batang nagsasalamin. Kung dati sa isang klase, baka may isa, dalawa na may salamin, ngayon, parang napakarami na po, no? Parang mga lahati na sa mga kabataan natin naman. Kaso, ang problema din po, yung iba, nakapag-exam, hindi po nila alam, nagbago na yung grado nila. Kaya kailangan po talaga, kaka-cellphone po kasi natin yan eh. Kaya, hindi ko alam, baka yun na po yun. Kaya, isasama na po natin siya. Pinetesting na po natin siya. Sa ngayon, ang kapasidad ng mobile lab na umiikot po sa atin, nasa 200 students per day. Susubukan pa natin taasan yung bilang na yan. Kaya sisimulan natin sa elementary, tapos kung baka sa susunod hanggang high school na po. Pero elementary po, uunahin po natin doon. Marami pa pong iba. Pero sa totoo po, sa lahat, kahit anong sektor, hindi lang sa edukasyon, pero sa lahat po, yan ang trend o yan ang pattern na nangyayari sa lungsod ng Pasig. Lumalaki ang availability of funds, dumadami ang pondo natin, pero syempre hindi naman tayo pwede gastos lang ng gastos. Kailangan gawin natin sa paraan na maayos, gawin natin sa paraan na transparent, gawin natin sa paraan na hindi sayang ang ating pondo, i-maximize po natin ang ating pondo. At yan po, dito sa susunod na yugto na naman ng pagbabago sa ating lungsod, ito naman po ang pinagtutuunan natin ng pansin. Yung tinatawag ng mga ekonomista na pagtaas ng absorptive capacity ng ating pamahalaan. Ibig lang sabihin nun na kinakaya ng pamahalaan na gumastos na tulungan ng mga residente nito, tulungan ng mga mamamayan, gumawa ng proyekto na maayos sa maganda na paraan. Hindi yung basta ginastos mo lang, kundi ginastos at epektibo yung mga programa. Kaya ito na po yung trend natin. Lahat ng sektor, sa senior citizen, nasimulan na natin yung local senior pension. Sa totoo, ilang LGU lang po tayo na may gantong klaseng programa. Pero yung local senior pension natin, kung nasimulan natin, may 20,000 beneficiaries na po tayo. Ang next step naman po natin, lalawakan natin yung coverage nito. Kung dati dapat wala ka pang ibang pensyon, 65 years old, walang income. Ngayon po, 65 years old pa rin, dapat wala pa rin income. Sabihin, di na nagtatrabaho. Pero isasama na rin natin, nasa sanggunian na po ito, nakasalang na po sa kanila para sa approval nila. Isasama na po natin yung mga 4,000 pesos and below na pensyon mula sa SSS, pwede na rin sila isama sa local senior pension. Tama ko, si Pao, 4,000 yung magiging threshold natin. Yan po. So, marami pa pong iba. Dami ko pa pong pwedeng ikwento sa inyo. Yung hospital po natin, ini-expand po natin yung dating Children's Hospital, kinonvert natin sa General Hospital para magkaroon ng mas maraming serbisyo para sa mga mas malapit dito. Alam ko po, mas malapit dito ang RMC, pero DOH Hospital po kasi yun. At may pondo rin naman, pati si Vice Mayor Dodot, may pondo po doon. Pag may mga kakilala kayo na kailangan ng tulong sa RMC. Pero yung atin, BCGH, BCCH, and ni Consier, ini-expand po natin ang ating para mas maraming serbisyo, i-renovate po siya, nagsimula na rin po yan. So muli po, ang dami po natin po, mula persons with disabilities hanggang senior citizens, hanggang sa healthcare, pagganda ng po ang serbisyo ng inyong pamahalaan. Yan naman po ang maasahan po ninyo sa ating LGU sa mga susunod na panahon. Pero muli po, siyempre magagawa lang po namin yan sa inyong tulong at suporta. Hindi po sa pampersonal ang hinihingi po namin suporta, kundi po sa inyong lokal na pamahalaan para mapaiting pa natin ang mga nasimulan na natin ng pagbabago. Seryoso po tayo sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno sa ating pamahalaan. Higit sa lahat, opo, magaganda yung programa, laki yung mga proyekto, lumalawak yung mga ginagawa natin, pero higit sa lahat, ang importante po sa ginagawa natin ay yung pagpapatibay natin, yung pagtataguyod natin ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno o good governance. Ito po ay maipapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga leader sa ating lungsod. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. At malaki-malaki po ang magiging
role po ninyo dyan. Malaki na ang naitulong ninyo, malaki pa ang may ambag ninyo. Bilang mga parent leaders, bilang mga student leaders, bilang mga faculty leaders, alam naman po natin kung gaano ka-importante ng papel ninyo sa ating paaralan, sa ating pamayanan, sa ating lungsod. Sana wag po kayong magsawa. Sana isabuhay po natin yung principles ng servant leadership, kung nasan man tayo, kung saan tayo nanunungkulan, at kung ganyan po ang gagawin natin. Sigurado po na kung maliwanag na ngayon ang kinabukasan ng ating lungsod, sa hinaharap magiging mas maliwanag pa ang ating kinabukasan. Maraming salamat. Congratulations sa inyong lahat. Thank you so much.